Kamusta na? Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating video, magluluto tayo ng bok choy Tagalog. Kaya kung handa na kayo, tara na! Umpisahan na natin to. Papainitin ko lang itong pan. Pwedeng kayong gumamit dito ng malalim na cooking pot. Mantika. Bawang. Ilagay na natin yung sibuyas. Ginigisa ko lang tong sibuyas hanggang sa mapansin ko na naghihiwalay na yung mga layers nito. Nakita nyo, di ba? Habang umiinit kasi yan, unti-unti na maghihiwalay na yung layers. Pero hindi ibig sabihin na malambot na yan, ha? So kailangan pa nating igisa pa ng few more seconds or mga 1 minute pa. Luya. Napaka-importante nitong luya dito sa ating bok choy Tagalog. Dahil nga, panay innards karamihan ng gamit natin, makakatulong ng malaki yung luya para matanggal yung hindi ka nais-nais ng amoy. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuluyan ng maging malambot yung sibuyas. Ayan o, yung sibuyas, di ba? Malambot na rin. So, ibig sabihin, okay na yan. Ilalagay ko na dito yung pork. Ang gamit ko dito ay pork lomo o yung pork tenderloin para wala masyadong taba. Aside from this cut, pwedeng kayong gumamit ng ibang cuts ng pork. Katulad na lang ng kasim or ng pigi. Yung iba sa atin, mahilig talaga sa matabang part ng pork, no? So pwede kayong gumamit ng liempo. Aside sa laman ng baboy, yung iba dito ang ginagamit pork heart o puso ng baboy. Halos magkapareho kasi yung texture nun. At ang maganda pa sa pork heart, kung yun yung gagamitin ninyo, mas mura yun kumpara sa pork meat. Isa sa mga ginagawa ko dito para mas mabilis na mag-light brown yung outer part ng pork ay ang pag-spread sa pork evenly dito sa ating lutuan. Para nang sa ganon, nakadikit talaga yung pork dito sa surface ng ating pan para mas mabilis itong maluto. At ito na nga yung gusto nating mangyari. Kung makikita ninyo, pantay-pantay na yung pagkakaluto dito sa pork. At nasangkot sana rin natin mabuti yung pork dito sa luya, sa bawang at sa sibuyas. Kaya siguradong malasang-malasa na to. Ngayon naman, maglalagay lang ako dito ng konting patis. Konti lang muna. Mamaya na natin ito timplahan mabuti towards the end of the cooking process. Konting halo-halo lang muna. Kanina nga pala habang nagigisa ako, inabot ako ng 2 minutes hanggang sa maging ganito na yung kulay ng pork. Ituloy lang natin ang pagluto dito ng mga 30 seconds pa. And after 30 seconds, maglalagay na ako ng tubig. Pag sinabi kasi nating bok choy Tagalog, soupy dish ito, no? So masabaw. Kaya kailangan natin ng tubig. Tatakpan ko lang muna para mas mabilis na kumulo. Itong bok choy Tagalog na niluluto natin, nagmula pa to sa hilagang bahagi ng Luzon. So hindi ito katulad ng bok choy or ng lapas bok choy na kilala natin na nagmula naman sa Iloilo. So magkaiba yung mga dishes na yan, ha? Para lang clear tayo. So at this point, pabayaan lang muna natin na kumulo na yung tubig. Kung napansin niyo kanina, hindi ko masyadong dinamihan yung tubig. Ang reason natin dyan ay gusto nating mapakuluan kaagad yung tubig agad-agad. Siyempre, di ba, mas konting tubig, mas mabilis na kukulo yan. Pwede naman natin kasing dagdagan na lang yung tubig mamaya. So for now, gusto ko lang tong mapakuluan at check ko lang, O yan, sakto, kumukulo na. Haluin ko lang at itutuloy ko lang yung pagpapakulo dito o yung pagluto dito hanggang sa lumambot na tuluyan yung pork. Ang importante, hinaan nyo lang muna yung apoy to the lowest setting. Kumbaga, isi-simmer lang natin yan. At ituloy lang natin yung pagluto ng 30 minutes or hanggang sa malambot na yung pork. So after 30 minutes, i-check na muna natin to. Gusto natin dito yung pork maging malambot na. Yung tipong kapag ginunguya natin, hindi na tayo mahihirapan. So isa pa pala sa reason kung bakit maninipis yung hiwa ko sa pork, para mas mabilis itong maluto at lumambot. So yan, diba? Check lang natin, ha? Saktong-sakto ng lambot. Siyempre, diba lalambot pa yan dahil lulutuin pa natin. For now, i-adjust ko muna yung temperature nito o yung heat setting nito to medium. Dadagdagan ko lang ng tubig at papakuluan lang natin to. At once kumulo na, ilagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Atay ng baboy.
Kung gusto niyo mas maging malasa itong inyong bok choy Tagalog, pwede niyo munang igisa yung atay separately. Spleen. Parang atay din yung itsura, no? Mabilis lang ding maluto to. Hindi na natin kailangan pampalambutin dahil likas na malambot na yan. Niluluto ko to ng mga 5 minutes. Takpan lang natin yung lutuan. Siguraduhin natin na naka-medium heat setting lang tayo, ha? Tapos kukulo uli yan. Once sa kumulo, umpisa na natin yung pagbilang ng 5 minutes. And after nating mapakuluan ng 5 minutes, so eto yung magiging itsura niyan. O yan, kung mapansin niyo, di ba? Lumutang na yung mga impurities o yung mga tinatawag natin na scums. So dapat tanggalin natin yan para talagang mas ma-enjoy natin yung pagkain. Kuha lang ako dito ng pang-strain. Pilitin natin tanggalin mabuti lahat, ha? Next, ilagay na natin itong coagulated pork blood o yung namuong dugo ng baboy. Itong ingredient na to mabibili niyo sa mga palengke. Kumbaga, buo na, coagulated na. Pero kung meron kayong sariwang dugo ng baboy, yung fresh na fresh, pwede ninyong gawin ganito. Ang ginagawa ko dyan, yung sariwang dugo, nilalagay ko lang muna sa isang molde. Kunyari, isang bowl, no? Na maliit lang. Or isang lalagyan na parang square para maging ganun yung itsura. Tapos, ini-steam ko lang yan hanggang sa mamuo. Pagka-steam, ipa-cool down nyo lang, magiging ganyan yung itsura. Hindi lang yan pwedeng gawin dun sa mga nabibili natin ng dugo ng baboy dito sa US or sa North America kung saan meron ng halo. Kaya, malabnaw na ng konti yung itsura nun. So, hahaluin lang muna natin ito at tinutuloy ko lang yung pagluto. Between mga 8 to 10 minutes para talagang sigurado tayo na lutong-luto yung dugo. Tatakpan ko lang muna uli. And then this time, i-adjust ko na yung heat to a simmer. Ayaw natin itong mag-rolling boil dahil baka naman magkalasog-lasog na yung nilagay natin na coagulated blood. May purpose yan kung bakit coagulated o buo-buo yung nilagay natin, di ba? Dahil gusto nating ma-enjoy ng buo pa rin. Tatanggalin ko lang muna yung scums dito. Then, i-increase na natin ngayon yung heat. So, tingnan ninyo, ayan. Lutong-luto na yan. Pati yung dugo. Yan yung gusto nating mangyari, no? Buo pa rin siya. So, kaya hindi natin pina-rolling boil kanina. Kasi, sensitive yan, eh. So, konting bulwak lang ng kulo, pwedeng actually maputol na agad, no? Since naluto na natin, lalo na siyang tumigas. So, ngayon, kahit na i-rolling boil natin, okay na yan. So, yan. Pabayaan lang muna natin na kumulo yan. At kwento ko lang sa inyo, ang balita kasi dito sa bok choy Tagalog, nanggaling daw tong dish na to dun sa mga pamilya na nagbebenta ng baboy, so nagkakatay ng baboy. Malamang ito yung sarili nilang alagang baboy na kinakatay, pwedeng binibenta sa palengke or nilalako lang kung saan-saan. Since mga innards naman yung ginagamit natin dito, di ba? So parte na to nung baboy na kinatay nila. Maaring siguro yung baboy hindi na benta lahat ng innards, ginagamit nila or nagtatabi sila na pang-ulam ng pamilya na mga laman loob at konting laman. At yun nga yung ginagamit nila sa pagluto ng bok choy Tagalog. Malamang yung iba doon, di ba? Nagagawa din ng dinuguan. Di ba? Iba-iba, di ba? Sa innards, marami tayong pwedeng lutuin. Ayan, kumukulo na, no? Kahit na hindi masyadong kulo, okay lang. Pwede na natin ilagay yung miswa. Yan. So may noodles yan, miswa. Itong miswa, napakabilis lang nitong maluto. Less than 1 minute, malambot na yan. Yan, distribute lang natin itong miswa. So, titimplahan na natin. But first, dapat tikman ko muna to. So, mild na mild yung lasa niya. Ang maganda dito, wala masyadong lansa. Dahil nga doon sa nilagay natin yan ng maraming luya. No? So, yung luya talaga nakakatulong yan. Along with the garlic and of course the onion. Ano? So, nagisa natin mabuti yan. Kaya, saktong-sakto yung lasa. At ngayon naman, titimplahan ko na para mas ma-enjoy natin kainin to. Maggi Magic sarap. Nasa sa inyo kung gaano karami, ha? Ginagamit ko to para ma-level up yung natural flavors ng mga ingredients na ginamit natin. Haluin lang natin yan. Tapos, konting tikim lang muna. Importante talaga dito na tikman ninyo bawat timpla para alam ninyo kung ano po yung gagawin. Yun. So, nag-improve na yung lasa, no? Itong bok choy Tagalog, kadalasan to, nilalagyan ng patis. Kaya yun yung gagawin natin. Kuha lang tayo ng patis. So, kanina nalagyan na natin, ano? Then, maglalagay lang ako dito ng ground black pepper.
Hahaluin ko lang. So, ang ginagawa ko ngayon, ina-adjust ko lang yung lasa. Batay dun sa gusto ko. So, ganito din yung gawin ninyo. Hindi porket gusto ko, gusto ninyo, diba? So, unti-unti lang yung paglagay ng mga seasoning natin para at least sakto yung lasa. Sakto. So, at this point, ilalagay na natin dito yung gulay. Actually, guys, ang nilalagay dito, dahon ng sili. Meron naman ako. Pero kung bakit nagkaganyan, well, actually, guys, ang dahon ng sili dito, although maraming fresh na sili dito sa Florida, no? Pero wala akong makita dun sa tindahan. Kaya ang binili ko, yung galing pa sa Pilipinas. Ito yung mabibili mo sa mga Asian at Filipino stores na frozen. Dahon ng sili din naman yan, di ba? So, okay lang. I-distribute lang natin yan dyan. And bukod sa dahon ng sili, pwede kayong gumamit dito ng spinach. Gusto ko talaga yung authentic kaya dahon ng sili yung ginamit ko. So yan. Haluin lang natin to. I-distribute lang natin mabuti yung mga ingredients. Kung gusto niyo ng medyo maanghang, pwede kayong maglagay dito ng siling pansigang. So it's all up to you. Tatakpan ko lang tong lutuan. To turn off ko na yung init ha. So yung residual heat na lang yung magluluto dito. Pabayaan lang natin mga 2 minutes and after 2 minutes, ililipat ko na to sa isang serving bowl. At iserve na natin. Guys, eto na yung ating bok choy Tagalog. Mainit-init pa. Tikman na natin. Sarap. Natikman ko na kanina to kaya alam ko na yung lasa. Pero yes. Ang difference lang kanina nung tinikman ko, wala pang sili. Ngayon, yung dahon ng sili actually, kaya talaga siguro yun yung preferred kasi. Lasang-lasa mo. Mas nagpapasarap. Ang lambot na. Yan yung pork blood na coagulated. Yung lasa niya, lasa nung timpla natin. Pero yung texture niya, parang naglalaro kasi sa dila ko Para siyang gelatin. So, gelatinous yung texture niya. Ano to? Ito yung spleen. Ang difference kasi ng spleen sa atay, kuha tayo ng atay ha, para meron tayong comparison. Yung atay, kapag naluto na natin at hindi natin ginisa, yung tipong pinakuluan mo lang, yan, medyo yung itsura niya hindi vibrant. Yan, matamlay kumbaga, diba? Yung texture niya, sobrang lambot. Yung lasa niya, gamey. Parang atay din. Pero feeling ko, itong spleen, mas gamey pa sa atay. Nakakatulong ngayon yung ginger broth natin, di ba? Dahil sobrang lasa nito, tapos nababalance out pa nito yung gaminess. Yun panalo. Sarap. Para sa akin, guys, saktong-sakto yung lasa ng bok choy Tagalog na to. Ito talaga yung nakagisnan ko. Siguro kung may take lang tayo dito sa niluto natin para doon sa mga baguhan. So kung ngayon ka palang magsusubok magluto ng bok choy Tagalog at hindi ka masyadong mahilig sa atay o sa mga gamey na pagkain, siguro mag-cut down ka na lang doon sa paggamit ng spleen. Yung atay naman, mas maganda talaga na may atay ito, pero kung ayaw mong masyadong gamey, kontian mo lang yung atay. Or, ang isa ko pang tip is, igisa mo muna yung atay at yung spleen with ginger and onion hanggang sa talagang mag-brown na to at lumabas na yung flavors. Mas mababawasan kasi yung gamey flavor niyan At kapag nilagay mo nga to during the sequence din, kung kailan natin nilagay yung atay pati yung spleen, sigurado hindi na siya magiging malansa or gamey and at the same time mas magiging malasa pa yung dish na niluluto mo. So yun. Guys, subukan nyo itong ating recipe Tara, kain tayo!